asking around ha. Kasi there was a time na kinabahan rin ako dito sa outcome ng elections. Sabi ko, bakit? Kasi, I agree naman na tingnan rin natin yung surveys. Nakita ko naman yung mga sinasabi ng mga like-minded people. Let's take a look at the data. Pero sa akin kasi, di sana magpa-survey na lang tayo. Di ba? Huwag na lang tayo magpa-election. Iba yung survey, iba yung Yan pala tayo. safeguarding the actual way. Kaaway pala tayo din, no? Hindi ko alam pala eh. Denialist ka rin pala. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing hindi okay yung survey. Ang sinasabi ko, okay yung surveys, but okay yung dapat yung araw ng eleksyon, i-safeguard mo rin kasi Walang people pahit can na change their duda. Yeah, minds. of course. There has to be Oo, no people shadow can of change doubt. their Yeah. minds. Oo. So sa akin, hindi sufficient kasi sa akin, hindi pa-survey na lang pala tayo kung ano. Kaya nga tayo may election eh. May actual election and yung actual election, yun yung mas sacred kumpara sa survey. So I agree with the reasoning sa surveys pero it does not cancel out the fact na wag siguraduhin natin na walang question sa election. Kahit noong 2022, yun nga, ikaw ba may narinig ka ng answer doon sa 20 million votes na transmitted by just Ah, one bro, IP address? Wala VPN pa ako ka. narinig. Nag-VPN. Baka from home. Kaya nga, wala pa ako naririnig at inadmit yan on record ng COMELEC na totoo. Na totoo. Na merong ganong transmittal na by and then wala pa ako narinig na response. So yeah, lahat ng mga questions na yan, we ought to Well, I'm, understand I'm that. convinced na nalong unit team ng 2022, not because they were the best people, not because they were even good people, it's because they were just the two strongest dynasties that came together, and I appreciate what Lenny achieved. Ako Um, din I'm convinced just to be I clear, just right? That's because and Oo. practically all surveys made it very clear, grabe yung And yeah. and I was in the campaign, di ba? I was in the campaign. I was campaigning on the ground. So alam ko rin na natalo. Pero hindi sa akin yun yung point. Ang point ko, nanalo or natalo, we Question ought to make marks. sure Maraming butas. everything, Oo. maraming butas, na maayos yung pag ginagawa ng COMELEC. Kasi yung trabaho ng COMELEC is to safeguard. Hindi na lang sila sasagot sa concerns. Kasi merong, di ba yung TN3, yung maraming questions sa TN3 yun na hindi nasagot ng COMELEC ha. Until now, to mga questions ko rin, parang feeling ko, yung double standards yung COMELEC, nakakainis. So, balik tayo doon kay Lapulong, di ba? Sa akin, kung ganun ba kayo ka-aggressive, saan yung merong Duterte Youth ngayon na disqualification na final kahapon? Sa Duterte Youth. Totoo ba na hindi DDS ang COMELEC? Then hopefully, i-resolve nila to. Kasi noong 2019, sinabi ang facts doon sa case na yon hindi raw nakapag-register properly ang Duterte Youth, di ba? There's no publication, there was no public hearing. Hindi yan sinagot ng COMELEC until now, 2019. Ngayon, meron namang final kahapon kung sinasabi ninyo may violation ng Safe Spaces Act, yung kay SIA, meron ring violations na marami itong sila Cardema for red tagging a lot of student leaders. So, and a lot of, anyone who says something against the Dutertes, nire-red tag nila, tinatag nila as terrorists. So indeed, if the COMELEC is really aggressive and really wants to make this election a safe space, even in terms of what they articulate, then, di ba, nakapiling dapat si Lady Justice, i-impose nyo yan sa Duterte Youth. And sa Duterte Youth na yan, it is qualified na yan. Ang Duterte youth is like, But sorry, I just want people to realize we're not talking about some pichugin bunch of, I don't know, fly on the wall people. They're expected to get close to 8% of the vote, maybe 3 seats in the party list. I mean, I know maybe non sequitur sa'yo yan, bro, but I just want people to realize we're talking about the mumbo jumbo. I don't know, hindi naman Hitler youth, but it's like, hindi, how should I put it? We're talking about like I don't know some proto-fascist whatever like a mumbo jumbo group of people like party list sila on their own. They might get 3 seats. And I'm sorry bro kasi kagabi medyo emotional na ako eh. I was looking at it, mukhang akbayan lang medyo may chance na at least maka 1 seat. I mean it's just scandalous, right? Duterte Youth is 7.3 to 8%. ML is not even 1%. Akbayan is barely over 1%, 1.3%. And then yung pala, hindi pala sila registered even at all. And then they have the temerity to even push for an impeachment. To what? Para magpakit kay Amy or magpakit sa mga Duterte youth, Duterte na supporters. So I'm just trying for people to realize how ridiculous is the situation we're facing. In as much as, yeah, I kind of appreciate the activist tone at least of the COMELEC chairman saying we're not gonna tolerate discrimination and all. 100% with you. Hindi tayo Team Sia. We're baka Sian Gaza but not Sia. No, but di ka naman, kilala mo si Sian Gaza. Akala ko, sabi oh, ko, ito mga syempre. Sian, medyo, medyo makulay ang buhay. Akala ko Yan si si Sian. Duterte Youth, parang 8% ang makukuha niya. Pero tandaan din nyo, tingnan nyo yung track record niyang Duterte Youth na yan. Zero, if I'm not mistaken, zero passed law. Ano ba trabaho ng Very Bato Congress? de la Rosa. Legislator. Di ba? Legislator. Walang naipasang batas.
kahit 'di ba kahit na ano kahit na yung trabaho nila na maging activist there and questioning the current administration, kung hindi related sa Duterte, wala rin sila ibang stand in the politics. 'Di ba? Duterte lang ang pinag-uusapan. Parang medyo kadiri, 'di ba? So sa akin, tingnan niyo naman yung track record, tapos 8% ang makukuha. Although again, sabi nila Richard, even nakausap natin mga kaibigan natin dyan sa mga survey firms, 'di ba? Yung sila ano, 'di ba, yung mga kaibigan natin sa WR, sa Okta, ang sabi nila may some sort of representation naman and data na makukuha pagdating sa party list race. Pero the reason dahil the way party lists operate right now is medyo regional sila kumukuha. Mahirap din na isabay siya sa national. So sabi nila, some data reflective 'yan, pero hindi siya kasing reflective ng president, vice president, senatorial. Kaya raw in the Absolutely. past, Mahirap mas may talaga. nakakapasok na maraming party Tsaka lists. proportional voting, meron threshold yan, the Oo. president could So adjust. huwag tayo mawala ng pag-asa No, sa no, I think hindi yan bro, yan. hindi yan pag I'm doing the opposite. I'm saying mag-rally kayo mga walang iya, lumabas na kayo dyan. Mas Umalis marami pa na kayo. dapat ang boboto. Ba? Ito, this goes back to the theory that Dr. Belli and I have been pushing for more than a decade na kamusta ang ABC? Nasaan yung ABC? Itong mga ibang tao na daming mga mata pobre, elitista na nonsense na narinig ko. Pare, alam mo pinakamalaking bumoboto pinaboto ng ABC? Bongo, Bato. Bongo and Bato do best among ABC, meaning tayo basically, than any other socioeconomic class. So ako, bago tayo humusga pa ng mga ibang kababayan natin who never had the privilege, this is gonna be very opening lines of the Gatsby, di ba? Yung advice, like you cannot judge people who didn't have the privileges yet. Tayo may privileges na tayo eh. Do we had the privilege to study in the best university, go to university at the very least. And then pag titingnan mo yung ABC mo, pare, halos lampas sa Kalate, Bonggong gusto nila, or Bato even, almost majority. This tells you may problema talaga tayo. 2016 pa lang nakikita natin ng ABC. So, why am I saying this? Because bro, you only need 1 million vote sa out of what, 20 million middle class Filipinos to get two or three even people in. Yeah. And Yeah. for me, for Magdalo and ML, and even for Akbayan to barely just one eking it out, scandalous yun. Where the heck are people? Doon ako, Scandalous nakita ko talaga. bro, hindi ko sila tapos ng laban. Sabi ko, uy naman, lumabas naman kayo, mag-effort naman kayo. Sana naman doon sa isang page, tignan nyo rin naman yung party list. Huwag lang Senado ang papansinin nyo. It was more a clarion call. So, sorry bro, I'm not saying na tapos ang laban. I'm just saying, ayusin nyo naman yan. It's scandalous. Ayusin talaga, 'di ba? Ayusin Oo. talaga. Yung 'di ba sa Duterte, if my memory serves me right, sa data, 'di ba? 2016, panalo siya ABC, hindi nga siya pinanalo ng DNE, mas mataas nga si B9 tsaka si Grace Boba. If I remember it Mar right. did best in E. Even Len Oo. E. Kaya So, nga so yung ABC medyo sa atin medyo may question rin talaga, 'di ba? So I'm not sure kung kailangan ng more engagement, no, ang discourse, o dahil ba yung ABC dahil feeling nila sila yung nagbabayad ng malaking taxes, tapos hindi yung pagbabago para bang wala sila nakikita, kaya mas gusto nila ng mas mabilisan, wala na silang patience. I don't understand, 'di ba? But definitely mabilisan saan bro sa paggastos ng confidential fund, yung 11 days. pero tama ka, 'di ba? Parang kailangan yata there has to be some change in the way ABC behave right now. And one thing that I wanna, 'di ba, yung mga tao na nakikinig, sana bumoto ng maayos lalo na sa party list, 'di ba? Sabi mo nga 1 million lang ang pinag-uusapan. So wag naman Bongo Bato de la Rosa, 'di ba? Para naman in-enable natin yung malawakang patayan, yung abuses. Nakakapagod na, 'di ba? Let's move on. I think even doon sa mga bumoto kay Duterte, I think let's move on from the Dutertes, 'di ba? Wala Kasi pa. hindi naman pwedeng sila yung forever doon, 'di ba? Let's move on from them and let's give other leaders a chance, no? Kung galit kayo doon sa mga iba, di let's give other leaders a chance. Yeah, Not give Philip Salvador chance, give Marcoleta chance. yung ano naman, may No, it's maganda-ganda track. favorite Alam naman ko. nila eh. Diba? Bago ABC, pa. nag-aral yung mga yan. Dapat supposedly pinaghirapan ninyo yung mga degrees ninyo. Alam ninyo kung yung nagpo-produce rin ng kahit papanong resulta na tangible kahit na walang degree. Diba? May galing man, may talino, tsaka alam niyo yung ginagawa yung trabaho at alam nila yung trabaho nila to begin with. At hindi naman yung magsayaw ng budot, tapos magbigay ng jacket at maging best actor, sabi mo nga sa maraming Uy, pelikula. wag naman. Maganda yung mas masahol sa hayop talaga, tsaka Jasper.
Yung isa hindi ko sabihin kasi politically incorrect na yung title pa lang ng movie, hindi mo na yung si Boy ano. Um bro, now let's go to the really meat of our discussion. Lahat lang naman yan pang warm up lang naman. Tapos nanta kay Palong, Duterte Youth, Sia. Okay, sa lahat ng taking all the boxes of mga notorious. But we still end up with the greatest vice president of all time, Sara Duterte. May discussion ngayon ng disbarment potentially against her. The idea is that people have been disbarred for far less than Mary Grace Piatos and all. At damay pa si Zolaika Lopez also for potentially being disbarred. At least there's a push for disbarment of them. Paki-explain sa mga tao, ano bang basihan para ma-disbar ang isang abogado? At in these cases, are we meeting the threshold? And kamusta naman ang assessment of that threshold by people in positions of power? Alam mo, medyo mataas ang expectation sa mga lawyers, no? Yung nga, kahit nga, di ba, ng babae lang sa jurisprudence. Sa babae, ha? Walang relasyon yun sa pagiging abogado niya. Pero na-disbar. Kasi nga, ang sinasabi, lawyers and members of, the bar have to be like Caesar's wife. Di ba? Caesar's wife pa nga yung ano eh. Lalo na yung mga nasa members of the judiciary tsaka public officers, no? Like Caesar's wife, yun daw, free from any kind of suspicion, di ba? Ganyan yung tinitingnan pagdating do sa members of the judiciary and public officers, no? Do sa lawyers, dapat we behave properly and ethically. At ang evidence lang na kailangan is, ang quantum of evidence required is substantial evidence, no? Eh, yung bang kitang-kita mong sinapak yung sheriff, sa akin dati pa dapat na disbar. Alam mo, pag ako, murahin ko yung sheriff, baka ma-disbar ako eh. Mura lang ha. Eh yung nag implement di ba? Apart Abuse from of the the fact court yun na, eh. Oh, binabas. oh, criminal nga yun eh, 'di ba? Yung sasapakin mo, indirect assault nga yun eh, yung public officer pag ginawa mo yun eh, direct assault yun. 'Di ba? So sa akin napakalinaw na noon pa dapat na disbar si Sara Duterte, 'di ba? Eh paano pa kaya yung mga akusasyon sa kanya ngayon? And alalahanin lang natin yung yung mga akusasyon sa kanya ulit, Richard, para dun sa mga hindi pa aware, 'di ba? Yung dun sa articles of impeachment, yung Article 1 is yung kanyang betrayal of public trust because nagkontrata siya ng assassin against the president. No? Di ba? Ang sabi niya, ito, and I quote, wag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilang na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil na hanggang hindi mo mapatay po sila. And then, he said Wait, peace. Dino, did you memorize that? Did you just Ito, memorize tinitin ko ngayon. And, verbatim? and then he said yes. Oh Diba? my Ang God. sabi ng sa impeachment complaint was, dalawang bagay yung doon sa statement na yun, ang sigurado tayo. Meron siyang kinontratang person na patayin at nag-yes. So there is already a contract to kill. So yan, di ba? Eh sa akin, as lawyers, meron kami kasing sworn oath to obey and defend the Constitution, yung rule of law. Di ba? Yan yung nasa oath namin. Obey and defend the Constitution. Di ba? Eh, obeying and defending the Constitution and the rule of law ba ang contracting somebody, 'di ba? To kill, 'di ba? And then yung sa articles of impeachment sa number 2, yung 16 million in 12 days or 11 days actually na disburse niya, 'di ba? Ang total niya, by the way, hindi lang 125 million, ang total niya na confidential funds under her is 612 million 500,000. Hindi mo maintindihan bakit kailangan ng Office of the Vice President ng confidential funds. Hindi naman yan mandato niya na mag-anti-terrorist at mag-police enforcement. Wala. Mas malaki pa nga yung ano niya, di ba? Yung confidential funds niya kaysa sa Philippine Navy at saka sa Philippine Coast Guard na may threat Army sa lang West. yan. Army lang yata nakakatalo sa Mas kanya. mataas sa kanya, di ba? Mas mataas pa yung kanya sa Philippine Coast Guard. Ano yun? Eh yun may law enforcement agents mandate. Eh yung sa kanya wala naman siyang mandato. Pero ang malala pa dyan, dalawang bagay. Una, 11 days. 11 days niyang ginastos yung 125 million. At ang sinabi niya, 16 million doon ay for safe houses in 11 days. So kung titignan mo, sino tinago nila? Number two, magkano yung kwarto na yan? Kasi kahit na mag-book ka ng Baka isang ano yan, daang room baka sa Burj, Okada, Burj Khalifa ba yung seven-star hotel sa kaya ano? nga eh, sa Burj Khalifa, isang daang room, hindi ka aabot ng 1.5 million a day. Oh, That's serious, di ba? 800,000 pwede na, pwede. Sabihin mong kahit na isang room is 20,000 a day, di ba? 20,000 a day times 50 Waldorf. rooms.
Waldorf level. 'Di ba? Ah, Hindi World mo hindi mo Economic Forum to mga nag-attend. kaya nga, tapos tinatago mo, ano yun, tapos 50 rooms in 8 days, kasama Pasko, New Year, tsaka Rizal Day. Yan yung una, di ba? So talagang grabe yung ginawa sa pera ng bayan. But pangalawa, nung niliquidate na nila, ginawang chichirya. Yung liquidation, pare-pareho ng penmanship, halos pare-pareho ng pirma, halos pare-pareho pa ng tinta. Tapos, nilagyan ng Mary Gay Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Wait, Uisi, PP sabi ni McDonald. Bato, magpakamatay ako, meron kaming piatos talaga dyan sa tabi. Sabi O niya, sige, "Totoo yan, meron din meron bang kaming tempura? piatos." Sabi Meron niya. din bang uwishi? Meron din bang kasim? Meron bang Mingi Dan Mango, Ricoto? Mingi Mango. Jay Kamote? Jay Kamote, ginawa mo chichirya? Si Limang Caleb, dodong? may Caleb din eh, may Caleb something. Oo Ano nga. yun, So alam mo yun, ito nga, yung nagdodoktor nito, yung nagpa-falsify ng public documents, kumakain siguro ng chichirya, tapos hirap na hirap siya maghirap ng mga pangalan. Tapos sabi niya, bahala naman di ba? So, di ba? Tapos, ang ano dyan, sa akin, yung bang brazen kasi, walang kahihiyan. Brazen. Kasi Wala nang bastusan na talaga, tako-tako. bastusan talaga. Oo, bastusan talaga. Binastos, sinichirya, yung pera ng bayan, at saan napunta? Favorite Kadalasan, restaurant ko, Mary imposible. Grace, binastos din. Pati ba, paborito ko mga tita sa Manila nandoon. 'Di ba? Sayang naman yung cheese roll. Sana Mary Grace cheese roll sana ang nilagay para naman may Bawasan gusto yung ng chocolate order. nila, yung chocolate na napakasweet. Oo. So yun yung ano yan sa brazen corruption yan sa Article 2, 'di ba? Yung Article 3 nung sa impeachment is yung sa budget hearings niya, yung sinabi ni Attorney Monsayak mismo na dinoktor nila at pinaglalaroan nila yung procurement ng computers sa DepEd, no? So sa akin, meron ng educational crisis. Yung mga bata kailangan ng mga equipment para man lang magkaroon sila ng fighting chance in this highly globalized world. Tapos, yung computerization, dodoktorin nyo pa para kumita kayo at lalaroin nyo pa yung 500 million plus na naka-allocate na nga for sa computerization ng mga bata. Mahiyahiya naman, di ba? Ano yung, ano, so talaga, di ba? Article 4. Yung Article 4 niyan is yung SALN niya. Alam mo ba, Richard, na yung SALN nila yung total upon investigation kasi hindi siya nagfa-file sa hindi natin alam access siya sa SALN nila sinubukan ko nilang beses pero based on an ombudsman investigation na kinommence noon 2 billion pesos ang pumasok sa collective bank account nila ni Rodrigo Duterte. 2 billion pesos. Kahit na pagsamasamahin yung sweldo nila, hindi aabot ng ng even 1% of that. Even ng 1% of Marami that. So, silang consultancy dati, yung mga. di sana, bakit hindi yun ma-declare, di ba? So sa akin, 2 billion, paano nga? Ba't pumasok sa bank account sila, labas-pasok nila? Ibig sabihin, may umiikot talaga na pera na hawak nila, no? Na hindi ma-justify ng kanilang Kaya income. tama yung sinabi ni Senator Trillanes na money trail eh. Yung bank accounts ang dapat ma-expose. Kasi that is the lock to the whole puzzle, di ba? It unlocks the whole puzzle, eh, di ba? Wow. Malalaman natin saan galing ng pera. Ang farma. Mali, may 3, 4. Yung panlima lang ha, Richard, gusto ko lang rin sabihin, di ba? So nandun na tayo sa contract to kill, nandun na tayo dun sa confidential funds, nandun na tayo dun sa procurement sa DepEd, nandyan na yung 2 billion na pumasok sa ano nila, sa bank account nila. Yung panglima, tandaan mo ha, si Sara Duterte, based doon sa testimonya ni Las Cañas, sinabi, may go signal daw yung malawakang patayan sa Davao nung siya ay mayor at itutuloy niya daw, no? So kung maririnig mo yung testimony nila sa Kanyas to begin with at meron talagang patayan doon panahon niya at meron naman talaga nung mayor siya. Alam mo yon, ang tanda mo, ang evidence Yun nga required yung lang dito. sinasabi ko eh, hindi ka kaya ICC-able pa rin si Sara. I'm gonna talk to Attorney Conti again soon eh. Kasi last time we talked, you were a little bit skeptical on that. And I completely understand where your skepticism is coming from. Di ba? Kasi kumbaga in the hierarchy of architects, Sara is still not there. But Correct. but I don't know, bro. You put everything together, right? Where's the money coming Sa from? akin, What may was the logic. exactly? May Yeah. logic talaga sa akin. So I think merong in terms of reasonable basis. Meron. So I think kasama pa rin si Sara. What I'm just saying is, in terms of conviction, mas malayo siya. Right? But in terms of reasonable basis, pwede. Pero tandaan mo ha, magkaiba ang quantum of proof required as well for Yeah, of disbarment. course. Dahil disbarment ito. Sa disbarment, Mas substantial mas evidence mababa pa. lang. Mas Malayo. mababa Malayo sa mababa. okay, Oo. so beyond reasonable doubt or yun yung pinakamataas. Beyond Ilan reasonable ba doubt. amount? Ibig sabihin nun, meron kang moral certainty. Tapos yung next nun is preponderance of evidence. Mas marami talagang ebidensya. Yung substantial evidence is meron ka lang a reasonable link to support a conclusion.
Ang baba, di ba? Ang baba. Sobrang baba. It's not To even support a minimalist. conclusion, meron kang factual basis to support a conclusion. Meron kang factual basis supported by evidence to support a conclusion. Yun lang Oo. yun, di ba? Basically, So, parang IKEA versus parang Trump Golden Tower ganun. Yun lang. I'm just giving people wala yun. visual cues, 'di ba? Parang minimalist versus Kaya max, sa akin, 'di ba? clear sa akin na in terms of disbarment, pasok siya. In terms of conviction sa criminal case, medyo mas kailangan pa makita ng ebidensya. But in terms of reasonable certainty, enough for her to be tried, I think pasok na rin yung quantum of evidence required sa ICC. Yun nga, and lastly, like on the issue of impeachment, ano yung quantum sa impeachment? Preponderance. Ano yan eh, Sorry, conviction for trial. nag, Sorry, not oo, sometimes. may debate pa dyan. Ang Yun nga, hindi sinabi pa niya na-determine. dati, Yeah. overwhelming preponderance of evidence ang sinasabi So nila. mas So, mataas ng konti. So sa gitna ng pero dalawa. mas mababa sa conviction beyond reasonable doubt. Yeah. Sa So sa proof beyond gitna. reasonable Sa doubt. gitna Nasa ng gitna. dalawa. Oo. Yun yung debate ha. Pero sa akin Interest kasi dahil ko sa political, sa ano yan, judicial yan. Sa akin ka kahit preponderance of preponderance. evidence. Yeah, Depende yan sa impeachment rules sa i-promulgate. I remember nung panahon ni Corona, yun yung pinopropose na quantum of proof required ni Senator Miriam Defensor Santiago na dapat overwhelming preponderance of evidence. We disagree, we agree philosophically, we can yeah. have a debate. Sa akin, dapat preponderance of evidence lang. Kasi tandaan natin na ano to na supposedly ang goal is to hold public officers accountable. And ang hirap-hirap na nga ng proseso, 'di ba? Two-thirds na nga sa baba. So sa akin, hindi kailangan na sa ibang bansa nga, 'di ba, Richard, sa ano nga sa parliament nga is vote of no confidence, tanggal ka na bukas, 'di ba? Bro, Tapos sa tayo, Japan, nagbigay lang ng payong yung isa ang natanggal sa cabinet. Para nagbigay lang ng payong doon sabi vote buying daw yun. I mean, oo, tapos ganun pwede ang ka tanggalin basis para bukas. magtanggal ka sa opisina. Yeah. Walang ano ha, wala dapat vested na masyadong komportable dyan sa office, di ba? So sa akin, preponderance of evidence lang dapat. Pero I see where Miriam is coming from sa overwhelming preponderance of evidence kasi nga binoto yan ng tao, di ba? So meron siyang right over the office and then meron madi-disenfranchise, right? So it shouldn't be easy. Pero to begin with, hindi na nga easy eh. Difficult na ito, di ba? So sa akin, preponderance of evidence. Pero I think ang lalabas pa rin is overwhelming preponderance of evidence. Yeah, I think sound yung legal argument ni Ma'am Defensor, God bless her soul. But I think her sound legal analysis doesn't stand on the same political circumstances anymore. I think the ground has shifted. And as Aristotle said, the Constitution should adjust to the political reality. Dapat yan, the Constitution should already state no that Yeah. the quantum of evidence to be used in case of a trial is, 'di ba, overwhelming preponderance of evidence or preponderance of evidence para hindi na up to the whim of the senators, 'di ba? Kasi masyado rin naman yata mababa kung reasonable evidence to support a conclusion lang rin, 'di ba? Yeah, yeah. You want to also guard against again weaponization, which is what we mentioned kanina. You don't want to set also dangerous person. Kaya nga how to get the right balance is always difficult. Kaya nga we have to have healthy debates. But how can you have healthy debates and if purong budot sa tepe puray lang gagawin natin? So, imagine mo na lang kung sila Willie Rebillame, tsaka sila Lito Lapid, at tsaka sila Philip Salvador ang magde-decide kung overwhelming preponderance of evidence ba or preponderance of evidence ba. Sana naman meron tayong mga more academics, more lawyers, di ba? More public servants who at least have the experience. Kasi baka sabihin, paano ko mabibigyan ng jacket yan? Di ba? Alam, sabi ko nga, hindi porke mabuti ang iyong puso. Dapat senador ka na with all due respect, you can contribute elsewhere. You can Oh, contribute elsewhere, di charity ba? ka, di ba? I mean, pwede ka naman mag-tumbling dyan. I mean, kaya nga parang Gilas Pilipinas, nung purong puso lang tayo, talo tayo, nung may magaling na tayong coach. May puso rin, Wala galing talaga. din. Wala. May diskarte rin. So, how can you discuss, di ba, una, yung basis ng mga batas na ipapasa mo kung hindi mo alam paano. Di ba, paano yung discussions na yan, ano dapat yung basis. Dapat nag-aral ka ng gusto dyan, no? Dapat bawat batas na scrutinize nila eh. So, sa akin nga, importante dyan yung breadth of knowledge and depth of knowledge. Hindi yung depth of how you sing and dance. Di ba? No, Ang hirap. honestly, my fear is if you put a bunch of clowns there, they're basically just mouthpieces for their political patrons or yung staff nila, kung sino ang abogado or matino mag-isip dun sa... So, do you want to put essentially a puppet in positions of power? That's ridiculous. Na Facto, merong bubulong-bulong even in the basically debate factotum katabi. ang aking term dyan, just to be Sa Ellen. akin, I miss the days when, the Senate excited kang manood ng Senate hearing kasi ang kagaling nila, ang tatalino nila, kikiligin
the way they discuss arguments in the future, how they envision the country to be. Hindi yung ayoko na manood dun lang sa iba. Di ba? Ngayon parang ano ang dami nang nadidisillusion sa politics kasi pakikita mo yung ganong klaseng debate. Wala. Ano na siya? Amusement. But politics should not be amusement, di ba? It But should, isn't that let's when we remember. were wrong? I mean, okay, I've made my piece this week for Philippine Inquirer was how did we end up with the Senate circus? Ang argument ko kasi dyan is, I mean, first of all, I laid out the education crisis there, which cuts Mm. across all regions and all, basically, although things got way worse during the Duterte, 6 years of Digong and then 2 years of Sara Indeped. But having said that, ako, feel ko yun yung problema pare. Kung ikaw, kunyari, debater, taga UP Ateneo Lasal, or magaling ka mag-Ingles, di ba? You would enjoy watching Jovito Salonga debating talagang patrician Roman Republic way. But to be honest, aminin natin, ganun din ba yung feeling ng karamihan ng ating mga kababayan na tignan mo naman yung level ng English na ginagamit nila. It's not just, it's technical, legal, Latin ang ginagamit nila. So, for me, pag ang layo ng level, yung educational institution standards mo, tapos sobrang layo yung mga politicians mo, magkakaroon ka ng disconnect. And this disconnect, na fill in ng the gap ng mga entertainment people and PR practitioners. Kaya ang sabi ko, by 2010 already, you had Bong Revilla number one, Jingoy number two, Enrile, who's not an idiot, but he didn't even bother. Sabi niya, gusto ko happy ka. 2007, Correct. last time medyo matino-tino yung nanalo si Mar Rojas. Even si Mar Rojas, purong pakit lang ginawa niya Mr. Palengke, di ba? He really didn't explain what is Hoy, true. hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Di ba, pare? Di ba? So sabi ko, kaya clown show tayo because we really never. Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? That's what I'm saying, bro. Kaya, I think we did not make an effort to make it relatable. So, sige, sa atin siguro debaters and all, it's like us enjoying reading the Economist magazine. But I know 99% of people who even read English don't enjoy reading the Economist magazine because it's such an conjectural, posh English, right? But you enjoy it. It's an acquired taste for people like us, or at least in my case. I love reading the Economist magazine before because I love the concision of the language, brevity. But I completely understand if yung ibang tao hindi sila natutuwa. So feel ko yun yung challenge natin because the Senate is not a debating club alone. It's a democratic institution which should invite participation. And I feeling ko talaga bro, doon tayo nagkakulang eh. Now, we didn't have efforts and I think this is why you have to have something in between Tulfo and Jovito Salonga that combines both, right? Kasi para there are bloggers making millions. All they do is just to repackage yung hearing sila Tulfo, Cynthia Villar, and yun lang yung channel nila pare with millions of followers, which tells you yun yung kilitin ng ating kababayan. But it doesn't tell you hanggang dyan lang ka lang dapat. So imagine if we could package a Jovito Salonga level of intelligence and debate, pero meron medyo konting bardagulan, konting ano. So feeling ko, bro, that's the only way forward. So that's why Ito, sa akin ayoko hindi ko maging alam nostalgic where and it all. changed. I agree with you completely in your arguments, no? Pero I am uncertain where it changed. Kasi hindi rin naman ganun kataas ang education. Never naman naging sobrang taas ang education status ng Pilipinas, di ba? Pero dati nagna-number one sila dito sa Loga. No, Kasi brother. merong No, 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 romanticization no. ng talino. I know Hmm. exactly where you're coming from. I already preempted that argument. Okay, ito, first of all, remember, 10 years ago, UP and Ateneo were top 200, 300 in the world in ranking. Hmm. La Hmm. Salle would still make it to top 500. Now, not even one in top 500 Asian universities. So I think that their deterioration is a serious problem. So first of all, I would say even I teach graduate school in UP, for instance. To be honest, nafe-feel mo hanggang sa pinakamataas na levels ng premier universities, it's not the same. And of course, yung isa sa mga arguments is that tignan mo yung mainstream media natin. Di ba nung panahon ng mga parents natin, halos buong English, tapos required pa sila mag-Spanish. So in the Ah. generation of our parents, not only they had correct Spanish grammar, but they were The bilingual. World Tonight. Yeah, again, bilingual. Yung mga panahon na si Lauren Ligarda yung anchor, di ba? Sa ABS-CBN, di ba? And then biglang nawala yun. The whole, we had a great guest na dating media practitioner, si Mr. Nai with us, who was saying na he just quit the media landscape in the Philippines in I 1990s. remember. David Nye. So what I'm saying, David na exactly, di ba? If you watch that episode, sabi niya, doon nagsimula yung dumb down, water down. So one of the biggest damage that mainstream media did was yung linguistic gap ay lumaki pa. So dati ang problema mo, hindi mo alam ang Latin. Ngayon, pati yung English ni Jovito, hindi mo na gets. So hindi ka na talaga makakahabol, di ba? And then the Ang next thing, di sinasabi ba? ko kanina, Richard, I agree with you completely. Pero ang ano ko is, dati kasi at the very least,
niro-romanticize yung talino. Ngayon, para bang may disdain yung tao sa, ikaw na matalino. Smart shaving. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Yeah. Alam mo sabi ng tao sa akin, no, again, thank you for raising these questions because this is exactly what comes to my mind, right? Kasi we have to understand anong roots na to eh. Ang parati ko narinig sa mga tao, mga Kali survey type lang ha, wala naman nangyari eh. Debate sila ng debate, wala naman umabot sa amin eh. Hindi nga sila malalapitan eh. Masyadong alta, yung ganun, basically, without naming names ha, na yung mga magagaling daw, hindi daw relatable, hindi nila na-gets. They don't even, so, failure ng basic education. So ganito ang basa ko, bro. Because India had the same case, diba? There was a time that Nehru and the Congress, and then until nag-Modi BJP na sa. Ang basa ko is, I think back in the day, there was a deference to that kind of patrician politician. This idea na, kasi, syempre, mataas ang pinag-aralan. Siyempre, Then regalo I niya, think magaling yan. exactly. I think over time nagkaroon ng feeling na okay, wala naman umabot sa atin. And then especially during Arroyo's time, ito narinig ko itong common wisdom. Ano naman ang silbi kung matalino? Siyempre, Georgetown, paras kayong Georgetown, whatever, PhD, economics, whatever. Puro naman corruption, puro naman oligarchy. So I think that's where the smart shaming came in. Now, not only are people not impressed with smart people, in fact, they're skeptical of smart people. And that's why FPJ, in my opinion, won 2004 elections. I think Iisahan ka lang niya matatalinong yan. Ganun. exactly, bro. So it's not only that, it's skepticism. It's this kind of a cynicism towards smart people. So you can see it from FPJ basically winning, in my opinion, in mid 2000s to even Maroas making it pakut na lang to be Mr. Palenque. And then 2010, Bong Revilla number one in Jingoy. And then Gusto Ka Happy Ka. We already saw the rot at the heart of the apple. Noon pa lang. So are we surprised now? Ito yung mga nakikita natin na si Robin Hood ay nag-number one noon, si ano yung number one. So it's not only mediocrity na, eh, 'di ba? Huwag ka magna number one. Kahit naman si Tulfo, magna number one, di ba? Yung mga household names. Mga household names. in last time I checked, Erwin was not like involved in like, yun, kaya nga yung issue ko Correct. I remember. vloggers I na galit agree. na I galit sa agree. Tulfos dahil I'm daw just disappointed, of course. sa Of course, I ano. prefer Erwin ng malayo kay Bongo, no. I'm just disappointed that as we were discussing na it seemingly yung mga mas maraming pinasang bills, mas maraming mas maraming track record, talo-talo ni Tulfo. Di ba? Yun lang. Ako all the best, I would prefer a Tulfo Wala si over Ben. Erwin. Ben Tulfo. Buti nga si Erwin Tulfo nag-DSWD pa. Yun na ganun. Si Ben Yeah. Tulfo ay talagang straight from the studio. Good morning, good morning. So mag-good evening tayo, bro. Ito talaga. I cannot let go of you without talking about this issue na malapit sa puso natin. What is your read so far of the campaign of Senator Leila De Lima? Because in fairness kay Senator De Lima, I saw her doing that with si Nadine Lustra ba yan? Yung nagsayaw sila na Yes. sobrang cute with si Attorney Lenny. Like, it's not like Ma'am Lenny did not make efforts also to be more relatable and all of that. Why do you think struggle pa rin, at least based on the numbers we're seeing, compared to what you would have expected? Again, I completely agree with you. No one knows about the party list issue. Yeah, yeah. As I said, the reason I'm saying please go out and vote for the right people. I mean, it's hard not to imagine. I mean, it's hard not. I mean, it's scandalous for me if Lenny Ma'am Lena doesn't make it. Considering, I mean, this is times 100 most influential for fighting against Duterte in 2017. This is a person, Justice Secretary, Commission on Human Rights, Our top graduate of the notcher. top university. Exactly, bro. I mean, like, just the list is so long in terms of achievement. But most important, yung character niya, palaban. She's a woman I highly respect. Yung kanya ng fortitude, almost Mandela style, right? Um, what is your read? I mean, again, election is still a few days away. We're still hoping for the best. But so far, ano yung mga lessons na natuto nyo? Saan sa tingin nyo you did well, you should do better? Saan yung areas na sa tingin mo receptiveness was an issue or not an issue? Kung baga, hindi naman pre-mortem, but how could I put it? Kind of a general understanding of the Yeah. situation. Kasi mas involved. Learnings to. Sa Yeah, akin, malaki yung, tama, learning. marami talagang learnings, no? Oh. The first one is, malakas kami dahil sa sipag ni Laila. Masipag ng mga kandidato, sila Erin, sila Teddy, di ba? Nangangampanya talaga sila. No? So I think ang laki naman ng conversion. First time kasi ng ML tumakbo. First time. No one knew what ML is. Pero yung attaching the name of ML party list to Laila. Kasi wherever Laila goes, maganda na may reception eh. Pinakamalakas ka na sigaw, pinakamagandang palakpak. Pag si Laila, di ba? It's just that, tingin pa rin ng maraming tao, tumatakbo siya senador. So, yun yung problem, no? Yung parang hindi ma-attach yung ML to Laila because that takes a lot of money.
tandaan mo, kami ang pinakasiguro walang pera sa lahat ng mga nakakampanya party list. No? Sabi ko kasi ako pa nagdo-donate, ako nag-ahanap, lagi, no, paano yung mga donations, paano yung mga posters, mapiprint ng mga flyers, dito sa law office ko, di ba? Lagi gumagalaw yung Xerox machine para mag-send out, ano lang ng mga flyers about the ano. So late talaga rin nag-decide kasi si Ma'am, di ba? Kasi napilit nga lang rin siya nung last day na, di ba? A day before, i-announce kung sino mga kandidato. That's first. And second is, of course, kailangan talaga ng more funds. So para ma-connect yung name ng ML kay Laila, that needed funds and we had very limited. So I think that is my diagnosis on why hindi maka pa sa mas maganda naming tinitingnan. Pero nagtitingin rin naman kami ng votes, no? And I think sa awa ng Diyos, no, Laila will make it. I think so. I think so. Hey, you Laila just will need a few make it. 100,000 votes. I mean, that's not Yeah. impossible. So, Yeah. So I'm based na crunching ko ng that data, 'di ba? Ako lang 'to meron makakapasok si Laila. So doon sa mga tao na gusto makapasok siya, iboto nyo kasi almost talagang andun lang, no? Enough she will have enough only. So everyone who thinks she deserves it, you ought to vote, no? Because she will have enough, no? Hindi kami ano, 'di ba? 3 seats, hindi kami number one. Pero sa akin nga, nag-hope ako because of the things that we've done, Richard, the campaign of Laila, how beautiful of a person she is, the way she fought for our democracy. I am still wishful thinking na maka 2 seats. Pero yung 1 seat, I think I'm a little bit more positive there. A learning, hindi ko alam kung bakit ML yung pinili nila, baka mas magandang mamayang liberal. Pero sabi nila, nabubulol, may debate pa dyan, and that will be a subject of post-mortem. Pero definitely, ang hirap ng pangalan na either ML or mamayang liberal. Siguro dahil maiden pa. Baka eventually because of Lila's efforts and all other nominees, no, si Erin Tanyada, si Teddy Maguila, baka it will have a better recall in 20 in the next cycle, no. Definitely we'll still be here in the next cycle. This is our maiden year. This is the first time that we're running. We're not gonna give up. We're going to continue fighting for the Filipino nation, 'di ba, para sa hustisya at reforma. Yun ang lagi namin sinasabi. Kung pinag-uusapan mo hustisya, talagang wala nang better candidate than Laila. Kung gusto mo reforma, reforma takes a lot of courage. And that could be, I really, honestly, I don't know anyone else who's more courageous than Laila de Lima. Siguro kayang tapatan ni Sani Trillanes. No? Pero hindi ko masasabing Sani Trillanes is braver than Laila de Lima. Kasi ibang level rin talaga yung bravery ni kaya nga, I Laila. No? mentioned So, Magdalo. yun. That's why I mentioned Magdalo Mm. because Gary Alejano, basically, the Batman Robin sila or Batman Superman sila ni Trillanes. He was the only one who dared to file impeachment against Digong when everyone was scared as hell. I mean, this is a guy who took communication to the ICC. I mean, so for me, guys naman, we just need a few 100,000 votes for Gali Arellano people type to get in, for Leila De Lima type to get in, and just to raise the stakes, no? I mean, you can imagine Chel Jokno and De Lima would not just be one of the, I don't know, 300 odd congressmen. They could be even part of the prosecution, right? In the Senate with Yeah, Congressman. they can. And That's not impossible. they Yeah. can talaga. Yeah, they can. And ako nga ibang klase pag nandiyan na sila. Imagine mo pag sila nagtandem, Laila de Lima, Chel Jokno, kung nandun pa sana sila Gary Alejalo, sila Teddy Maguilat, si Erin Tanyada, tsaka si Percy. Grabe, beautiful. Di ba kahit na 10 lang sila, kahit na 5 lang sila, 6 lang sila, Absolutely. they will make a substantial difference. They will change the discourse and they will not stop. And sure kayo na they will never be threatened and ang hindi na pag-uusapan sa kanila na gawin ng tama yung itim gawing puti. 'Di ba? Never. Never nila yung itim gagawin nilang puti. Para sa kanila kung itim yan, puti yan pag-usapan natin kung saan ba dapat talaga tayo puti or itim. Pero kung puti yan, 'di ba? Malinaw 'yun eh. So, yung mga prinsipyo ng mga taong ito 'di ba? Hindi na bibili. Kailangan natin ng mangilan-ngilan. So, sa lahat ng mga nakikinig, 'di ba? Sana pagbigyan sila na ang iboto, wag tayo mag-consider na iba. Yung mga iba, kaya naiintindihan ko na baka may kakilala kayo dyan, di ba? Pero ibigay nyo na yung boto ng party list for real states people, statesmen, stateswomen. And sa akin, sa akin, yan, ML party list, Akbayan, okay, di ba? Magdalo, okay yan. No? Pagbigyan nyo na at kailangan ng mga katulad nila sa Kongreso. Is there like a website, a place there can reach out for volunteers? Kasi syempre, the day of election itself matters. There's still a few days left. How can people reach out, bro, Yes. dun sa campaign nyo? Sana nag-reach out na sila doon, di ba? Pero ngayon, meron pa rin naman mlpartylist.com, no? I-check nyo lang. And, I
lahat naman nakikinig usually pag kami message ako sa Facebook I respond, no? So if you're really interested in helping and if you can offer something, just let me know. Just message me in Messenger, in Facebook, or even Instagram. I Yeah. reply. I take a look at even yung mga spam, even yung mga haters tinitinan ko yan, no? So nakikita ko halos lahat ng mga messages. So habang ngayon pa na mainit-init pa, if you really want to help out, just let us know. Yeah, exactly. So yung mga haters dyan, ito na yung chance nyo. On that note, Kapsat, thank you so much. Maraming salamat. Yung mommy ko, happy na siya sa'yo kasi sabi niya last week, bakit parati si Dina nagka-cancel sa'yo? Bakit parang hindi na siya available? Sabi ko, busy siya. Hindi nga siya busy. Sorry Nakita na. ko nga siya sa ibang channels eh. Nagtatampo na yung mommy ko! Nagtatampo na. Tita, Nagkataon lang, tita. sabi niya, Nagkataon lang yamet ako. na ito eh. Kababayan pa natin to. Sabi ko, hindi. Sabi ko, social yan. Singson yan. Grabe. Lagi kaya ako nag-yes kay Richard. Ayun, Grabe. ayan. Yung dalawang beses na yun talagang Ayun, okay grabe. na. Talaga, bawin-bawin na, bro. Pero in fairness, Solid North doing very well at least. Tsaka Kalinga, party list. So happy ako. Medyo, kidding aside. Thank Excited ako sa mga discussion natin after the elections ha. I think talaga ako heavily I want to discuss specifically 'di ba yung ano yung future ng democracy and yung policies. Absolutely. I think dapat mas maganda yung discussion kaya nga sabi ko ang baba na nga nung ano ang baba na nga nung appetite ng mga tao na pag-usapan yung polisiya. So I think better if we really discuss more on policies, no. Sana after the elections we'll have more time. 100%. Ang tawag namin dyan ni Sir Ronald nung isang araw is Project 2028/Liamas. Pero kunyari lang yan para matuwa si Ronald. Pero talagang Project 2028, it's really about us and our future forward At hindi Philippines. tayo titigil. Hindi tayo Ay, titigil, hindi di ba? talaga. Hindi tayo Oh. titigil. And those people who wanna take part in it, just reach out. We'll do our best, di ba? Sana kasi this is not gonna be, di ba, the show of one, two people. It takes a village, di ba? Ano ba sinasabi na? It takes a A village to raise a kid, gano'n? raise a kid and it takes Yeah. a village to, I don't know, a collective to build a Oo. nation siguro, di ba? Hindi Kaya yung pwedeng mga isa ano lang. gusto baka naman, baka naman. But as the great Sanderford, ay sorry, Sam Versosa said, minsan-minsan lang kami tatakbo, wag niyo sanang sayangin yung ang oportunidad natin. Entitled si Kuya, no? Entitled si Kuya. Parang nag-court ka ng isang babae, tapos ayaw nga patulan. Wag mo sayangin yan, ngayon lang ako papatol sa'yo. Hindi ko kaya sabihin yun. Hindi ko kaya Medyo, sabihin yun. Pero bilib ako medyo, sa apog. kahit ako hindi ko kayang ganyan level. Salamat ka, pinapatulang kita. Ito ng last chance mo. Ganun. Hindi naman tayo Bilib ganun. ako sa apog. Kilusan. Bilib ako sa apog. Oo, kilusan ang gusto natin dito. So it's not about this election, that election. Tawag po natin unofficially or officially na Project 2028 pero sa totoo lang, ano lang yan. Ano lang, it's just a cover. Although it sounds a bit Project 2025 ni Trump, but don't worry, it's the opposite ideologically. Salamat, Kapsat. Keep going, keep staying strong, and talk to you soon. God bless. Teka Ay, lang. wait. May color coding tayo, di ba tayo sasayaw? Hindi, joke lang. Sige, Ay, bye-bye. ano, i-ready ko pa yung production set eh. Sayang naman yung color coding natin, di tayo Oo, nga. sasayaw bago Oo nga eh. magpaalam. Ano mo ulit yung mga kanta? Ano ulit yung mga Joke tanong lang, hindi ko natin? alam naman natin yung mga kalakasan natin, Richard. Yeah. Ikaw, pinapanood ko yung mga sayaw mo sa sabi ko, iba si Richard, Ako parang nga ako. yung sinisi kay Mr. Epektibo eh. Mr. Epektibo! Kaya ginaya mo yung ano ni Robin, tuwan-tuwa ako doon eh. No? Oo, yun talaga. Para sa bayan, para sa bayan. Gawin natin next week or later Okay. this month. Production Sige. level, production level. Salamat, Kasat. Talk to you soon. God bless and mabuhay ang Pilipinas. Okay, thank Kasya. you.